Magandang hapon po sa lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga sumusunod. Misang pasasalamat at personal intensyon ni Edwin at Emma Villena at Belen Maligali. Misang pasasalamat sa pagsapit ng ika-26 na anibersaryo ng kasal ni Felipe at Mira Navarro Umali. Sa karangalan ng Santiago Apostol, alay ng mga sumusunod. Mr. and Mrs. Antonio at Rosa Valdelion at pamilya, Evelyn Ramirez, Consular Emer at Nenet Gahito sa pamilya, at ng Baisas at Paraiso family, at para po sa kapayapaan, kaluluwa ng mga sumusunod. Ignacia Kadapan, Loli Gahitos, Mary Gahitos, Christian de los Santos, Marina Madriñan, at para po sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Ay, yung mga reminder ko. Sabihin mo mga reminder ko. Mga paalala, isuot po ng maayos ang face mask habang nasa loob ng simbahan. Nakatakip po dapat ang face mask sa inyong ilong at bibig. Umupo sa nakatalagang upuan lamang. Ito po ay may kaukulang marka at sa tapat o harap lamang po nito mangyaring maupo. Sa banal na komunyon, mangyaring umanay po at tumayo sa mga minarkahan sa sahig para sa physical distancing. Iminumungkahi po namin na hubarin sa tamang paraan ang face mask kapag magkukumunyon na. Sa mga earlobes po ito hubarin. Huwag pong hawakan ang harapan mismo ng inyong face mask. Kapag inyo na pong naisubo ang banal na komunyon, ay isuot agad ang face mask. Iwasan po muna natin ang paghipo o pagpunas ng inyong panyo sa mga banal na imahen sa loob ng simbahan. Salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoon Kristo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat makibahagi sa banal na pagdiriwang.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganiyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo ay tinanggap sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng maluga si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako nabuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías, wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapan na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutok din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon, buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi ko, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadla upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin, di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Katulad ng tordang tirahan ng pastor, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Poon ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Haleluya, haleluya. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Haleluya, haleluya.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, isang araw ng pamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niya mga alagad, kaya't nangiti sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na sa tuwing araw ng pamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunmay hindi sila pinagkasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi saan ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamahinga ay nasa lalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Hayaan niyo po na ako po ay mag-share lang ng kaunti o kapirasong bahagi ng buhay ko tungkol po sa aking bokasyon bilang isang pari. Kasi marami po nagtatanong din sa akin, "Father, paano ba nagsimula ang iyong bokasyon sa pagpapari? Paano mo naramdaman na ikaw ay tinatawag ng Diyos?" Alam niyo po mga kapatid, ako po ay galing sa pamilya na involved po sa politics. Ang tatay ko po ay matagal na naging barangay captain. Ang isa kong tiyuhin ay naging vice mayor ng aming lugar. Ang isa kong tito at tita rin ay naging barangay chairman din ng kanilang barangay. Ang ilan sa mga pinsan ko ay naging konsihal, hindi lang po ng barangay, yung iba ay pati ng bayan. So, ibig sabihin mga kapatid, ako po ay lumaki sa mundo ng politika. Kaya nga, alam ko yung at nakikita ko kung kanilang ginagawa. May mga pagkakataon sinasama ko ng tatay ko, ng tiyuhin ko sa kanilang mga proyekto. For example, pag yung ginagawa yung mga kalsada, nag-iiri sila ng, sabi natin, ng ilog, o kaya yung mga sasabi yung mga kawang gawa, yung nagbibigay ng goods sa mga victims ng sunog o ng bagyo at kung ano pa. Yung kailang mga medical mission, yung kailang mga ginagawa na sabihin natin na kawang gawa. Kaya lang mga kapatid, ang pangarap ko po noon, nung po'y bata pa talaga, ay pumasok sa politika. Kasi ano nakapangpaakit ko sa akin mga kapatid? Yung nakikita ko na ginagawa, hindi lang nung tatay ko, pati na rin ng mga pinsan ko, mga tiyuhin ko, at kung sino-sino pa na kapamilya namin. So, ibig sabihin, yun ang naging dahilan para mamuo sa aking isipan at maramdaman ko sa puso ko, gusto kong maglingkod din. Gusto kong pumasok sa mundo ng politika. Kaya nga ang ambisyon ko noon, pag ako'y humantong na sa tamang edad, hahabol ako halimbawa una-una ng SK chairman. Susunod, maging konsehal ng barangay. Tapos noon, hahabol ako ng vice mayor. And of course, ang pinaka-ultimate na ako noon, maging isang mayor. Hanggang mayor lang. So, ibig sabihin, nakita ko kasi at nabuo sa puso ko yung salitang paglilingkod.
Gusto kong gawin din yung ginagawa ng tatay ko. Gusto ko rin gawin yung ginagawa ng mga tiyuhin ko. Gusto ko rin gawin yung ginagawa ng mga pinsan ko. Dahil nakikita ko sa mga tao yung saya nila kapag sila ay tinutulungan. Ibig sabihin, gusto ko rin magpasaya ng mga tao. Gusto ko rin makatulong. Nga lang mga kapatid, sa hindi magandang pangyayari, nawala ang pangarap ko na pumasok sa politika. Yung time na yung aking ama ay pinatay dahil sa politika. So doon nawala ang pangarap ko na pumasok sa politika. Kaya sabi ko, ayoko na dahil parang napakadumi pala ng mundo ng politika. Kaya nawala na sa isipan ko po mga kapatid, yung ako po ay pumasok sa politika at paglingkod sa bayan. Pero, alam niyo po, yung hindi ko namamalayan sa buhay ko, mahilig akong pumasok still doon sa mga organizations, associations na mga related sa mga charities, sa mga kawang-gawa. And then eventually, nung ako po ay nasa high school, 4th year, doon nagsimula na ako ay gusto ko magpare. Ibig sabihin, kahit sabihin po natin na nawala yung aking ambisyon na pumasok sa politika dahil gusto ko maglingkod, pero yung salitang paglilingkod, I think, doon pa rin ang gusto ng Diyos na ako ay mapunta. Pero paglilingkod, hindi na sa larangan ng politika. Ako ay maglilingkod sa larangan ng buhay bilang lingkod ng Diyos sa pamagitan ng pagpapare. Misteryosong gumalaw ang Panginoon. Kaya ako mapatid, ang masasabi ko ho, para ho sa akin, nagsimula ang aking bukasyon dahil doon sa mga taong nakikita ko na naglilingkod. Gusto kong gayahin ang buhay nila, gusto kong gayahin ang estilo nila, gusto kong gawin yung pamaraan nila, gusto kong gawin yung ginagawa nila, gusto kong maging katulad nila. Kaya nga kapatid, amin ko po sa inyo, ang pinaka-idol ko sa paglilingkod dito sa Bulpa, walang iba kundi yung tatay ko. Kasi gusto ko someday maging katulad ng tatay ko. Mga kapatid, sa tema po natin ngayon, araw na ito, na ikalawang araw ng ating nobina, ay ang binigay po sa akin, mga kapatid, ay ganun po. Si Santiago, na sabihin natin ay natuto na sa pamuhay ng paglilingkod dahil kay Kristo. Kasi mga kapatid, kitang-kita po natin na bagamat sa pagpili ni Kristo ng kanyang mga lagad, hindi ho siya tumitingin kung ano ba yung status ng buhay ng tao, ano ba yung kanyang background, o kung sino siya. Diba? Kung isa-isahin po natin ang kanyang mga alagad o kanyang mga apostol, di na masasabi natin parang walang deserving sa kanila. Kasi wala namang bigatin, wala naman yung kilalang sa bayan, hindi naman sila mga popular, hindi sila mayayaman, hindi sila titingala. Kung para sila yung mga tao na sabihin natin na hindi pinapansin. Mga tao na para pag sa mga tao ay parang wala naman. Pero sila ang pinili ni Kristo. Sila yung mga tao na misa sa paningin natin, bakit pipiliin yan? Halimbawa, sabihin natin, si ganito San Pedro, mayabang, si Iscariote ay mahilig sa pera, matakaw sa pera, meron pang mga parang magre-rebelde. Ano ba kung titignan natin, hindi dapat Pero Panginoon, tulad sabi ko sa iyo kanina, ang Panginoon, pag siya'y pumipili at gumagalaw, yes, standard natin, hindi papasa. Pero, ang tinitingnan ng Diyos doon, ni Kristo, ay kung ano ang magagawa ng mga tao ito. Ibig sabihin, kumisan yung bagay na meron tayong na parang sa paningin ng iba at bisa sa paningin natin ay hindi kapaki-pakinabang. Kay Kristo, mapapakinabangan niya. Tingnan ninyo si San Pablo.
Si San Pablo, pinagyayabang niya pa yung kanyang kahinaan. Pinagyayabang niya pa yung kanyang imperfections. Why? Kasi ito yung lumalabas yung parabagan sa kanyang pagpapakumbaba sa pagtanggap ng kanyang kahinaan. Handang-handa siya na siya ay baguhin ni Kristo. Diba ang sabi ng San Pablo, hindi na akong nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo. At ano sabi niya, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Kasi nandun yung kanyang pagtanggap, pag-aming kahinaan, at doon ngayon huhugot si Kristo ng kalakasan na gagamitin. And I think ganun din sila Santiago, yung mga apostol ni Kristo. Kaya napakaganda na habang si Kristo ay kasama ng mga alagad niya, sa pamagitan ng kanyang magandang halimbawa, tinuturuan niya yung kanyang mga alagad. Two things. First, yung buhay panalangin ni Kristo. Saan natuto ang mga alagad, in particular sa Santiago, na magkaroon ng ganong klaseng buhay panalangin? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kasi tingnan niyo si Kristo, kapag siya ay talagang pagkatapos magtrabaho maghapon, pagod na pagod, hirap na hirap, hindi siya yung basta katulad natin na, matutulog na ako, magpapahinga na ako ay manood ng TV, etc. etc. Si Kristo hindi. Anong sinasabi sa Bible? Siya ay humihiwalay sa karamihan, nagpupunta sa ilang, at siya ay nananalangin. Tinatapos niya ang kanyang araw ng pagtatrabaho sa pamagitan ng pakipag-usap sa kanyang Ama. I think mga kapatid, iyan ang sikreto ni Kristo. At kaya nga, tinuturo din ni Kristo sa kanyang mga alagad, dapat maging ganito rin kayo. Kaya kung makita ko nagpapasin natin sa Bible, kinabukasan, ang lakas na naman ni Kristo. Saan siya humuhugot ng lakas? Simple lang, sa kanyang panalangin. Tingnan nyo nung siya ay tinukso ng Diablo, 40 days and 40 nights. Bakit hindi siya nagapi ng Diablo? Nakatsabi natin, ang titindi ng tuksong binigay sa kanya. Di po ba? Ano yung mga tuksong binigay ng Diablo kay Kristo? Gawin mong tinapay, itong mga batong ito, magpatihulog ka dahil alay ka ng mga anghel, sumamba ka sa akin, ibibigay itong haring ito. Ang titindi ko niyan. Siguro kung sa atin yan, lalo ng panahon ng pandemic, pag sinabi niya, Diyos ko po, gawin mong tinapay mo ito, gagawin ko na ho, ako nagugutom na kapangyarihan, kayamanan, ay matutukso tayo. Pero bakit hindi nagapi ng Diyos Kristo? Simple lang. Isa sa ginamit ng sandata ay yung kanyang panalangin. Kaya nga, nakita ko natin dito, mga kapatid, kung paano natutunan ng mga alagad to, in particular si St. James, yung kagandahan ng buhay panalangin. Kaya ko, nasabi ko pala, gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, sana po yung gatong halimbawa pinakita sa atin ni Kristo, ni Santiago, sana po ito po ay isa buhay po natin. Lalo-lalo na ngayon ang kagandahan itong time ng crisis na pinagdadaanan natin. Ako, para sa akin, nung pinagtanong sa akin mga tao, sabi, Father, meron kayang kagandahan, tinutulot itong pinagdadaan nating crisis. Sabi ko, marami. At isa na dyan, yung muling pagtingin natin sa kahalagahan na buo ang pamilya. Na magkakasama-sama uli ang pamilya na tila nawawala sa maraming pamilya. Tingnan ko nga ako sa inyo, nung wala pa akong krisis na pinagdadaanan, sino sa inyo ang hindi buong pamilya araw-araw? Maging sa pagkailangan. Sino sa inyo buo ang pamilya nung wala pang krisis? O baka watak-watak, kanya-kanya, mamatay ka muna. Di po ba? Ngayon, dapat makita natin, in particular mga kabataan, yung kahalagahan na andyan ang buong pamilya, and of course ay buong-buo. At lalong-lalo pagdating sa buhay panalangin. Matanong ko lang po kayo, ha? Sino po rito ang pamilya na araw-araw nagdarasal? Kahit hindi pa panahon nitong pinagdadaanan natin, na talagang ang pamilya namin ay araw-araw nagdarasal. Pakitaas ko ang kamay. Iisa lang. Dalawa. Okay?
Alam niyo, naalala ko ng bata ho ako. Kami mga bata, naglalaro kami sa kalsada ganyan. Pero kapag tubog-tub na ang kampanang simbahan para magdasal ng dusa ng orasyon, nawawala ang mga bata sa kalsada. Nasaan? Nasa kanilang bahay at sila po ay nagdarasal. At pagkatapos ng dasal, sabay-sabay kumakain. Ako, naalala ko, ang tatay ko, hindi kami kumakain hanggat hindi ho kami kumpleto. Hanggat hindi kami kumpleto. Kumpleto sa pagdarasal, kumpleto kahit sa pagkainan. Ito ang nawawala. Ito yung isang bagay na ibinabalik ko sa atin ng buhay panalangin. Di ba anong ganda nung sinasabi nung yung Rosary Crusade? The family that prays together stays together. And that is very true. Uulitin ko, the family that prays together stays together. Kaya napakaganda na makita ho natin na katulad sa Santiago, gayahin natin si Kristo pagdating sa buhay panalangin. Kaya kung sasabi ko lagi sa mga seminarista, sabi ko, huwag niyong kakalimutan ang buhay panalangin niyo kasi ang dami-daming dapat ipagdasal. Ang dami-daming dahilan kung bakit kinakailangang magdasal. Huwag nating sasayangin. Ang problema kasi marami sa atin ngayon, nilalaman tayo ng sistema ng daigdig. Ilang tao na lang nagdarasal araw-araw. Halimbawa ko kayo, matanong ko, kailan kayo huling nagdasal nang walang hinihingi sa Diyos? Tingnan ko nga, kailan kayo huling nagdasal nang walang hinihingi sa Diyos? Kumbaga, nagdarasal ako, simple lang. Gusto ko usapin ng Diyos. Gusto ko sabihin ko gano'n ko siya kamahal. Ganun dapat darasal. Hindi yung darasal, Lord, pahingi. Lord, bigyan mo naman ako nito. Tapos kapag nakuha na, Lord, babay mo na ha, diyan ka lang, huwag kang aalis. Pag may problema ko, babalikan kita. Sino sa inyong ganyan? Thank you Lord ha, diyan ka lang, huwag kang aalis. Pag may problema ko, babalikan kita. Ay hindi. Kaya dapat pakita ko natin mga kapatid, ulitin ko, yung kahalagahan at kahulugan ng panalangin sa buhay natin. Katulad ng ginawa ni Kristo na tinuro niya sa kanyang mga alagad. Kaya sa Santiago, ipinakita niya yung buhay panalangin niya na nagbigay ng tapang sa kanya para magawa niya ang kanyang misyon na tinanggap niya kay Kristo. Kaya, mga kapatid, please, huwag po natin kalimutan ang buhay panalangin. Si San Santiago, madasalin. Si Santiago, palaging constant yung kanyang komunikasyon sa Diyos kay Kristo. Sana tayo ganun din po mga kapatid, ha? Yan ang isa na nakita ko kay San Santiago. At yun ay tinuro ni Kristo. Kaya nga, nandoon yung talagang sibihin na parang nahantulad na siya kay Kristo. So, yun ay kitang-kita siya sa kanyang gawain, sa kanyang misyon, sa kanyang apostoles, sa kanyang misyon sa simbahan. Kaya, I think kayong mga devotees ni St. James, please ipakita ninyo na hindi lang po sa panang ito ng Kristo pagdaan natin, kundi sa araw-araw nating buhay, please, wag natin kakalimutan ang buhay panalangin. Kaya iyan ang kagandahan na nakita ho ni St. James kay Kristo sa pang-araw-araw nilang kasama si Kristo. Ganun naman ho talaga, di po ba? Sabi nga ko, sino palagi mong kasama, minsan nakukuha mo na yung kanyang ginagawa, iba yung kayong mga salita, pati kayong mga gawain. At sana ganun po tayo, ha? Gusto ko ho, ay pagdating ng panahon, o ako na kung minasabi na sa inyo ganito, halimbawa, sino ito yung araw-araw magsisimba, taas ang kamay? Araw-araw. O kahit yung wala pang pandemic, araw-araw, taas ang kamay. Linggo-linggo, taas ang kamay. Ayan, very good. Tanong ko lang ko sa inyo, sino sa inyo nasabihan na mukha kayong anghel? Mukha kayong santo o santa dahil sa inyong palagi, araw-araw, linggo-linggo pagsimba. Sino po? Taas pong kamay.
O kamukha ni Kristo, tapos sa kamay. Wala pa? Wala pa ba? O kahit malamang amoy anghel, tapos sa kamay. Wala. Amoy anghit. Hindi ito pa anghit. amoy santo. Wala pa? Wala bang ganoon? Ay dapat nangyayari po yan. Na kapag kayo umuwi ng bahay, dahil sa inyong palagiang tinatanggap si Kristo, pinapakinggan yung kanyang salita, bakit naging kamukha niya si Kristo? Ibaga, uuwi kayo ng bahay, malayo pa lamang kayo, ay talagang nagugulat yung pamilya ninyo. Wow! May anghel na dumarating. Sino sabi ng ganyan? Nung kayo nagsimba at kayo malayo pa lamang sa bahay ninyo, Diyos ko, tuwang-tuwa, mula asawa nyo hanggang sa pinakabunso nyo, may anghel na dumating, excited. Kasi nararamdaman namin si Kristo sa pagdating ng nanay mo kasi nagsimba yan. Dala-dala niya si Kristo, kaya mukhang Kristo na yan. May nasabi na pa sa inyo ganyan. Ako, matanong ko lang kayo, ako ba kamukha ni Kristo? Hindi. Wala yan. Naalala ko nung minsan, ako dati may itong magpabango. Pabang ganyan. Kung saan ako magpunta, ay talagang ako'y inaamoy ng mga tao. Si Father naman, amoy artista, amoy bagong paligo, amoy baby. Ay, nakakatuwa naman. Di ba? Para kung masabihin ka ng gano'n, ang pango-pango mo, Father. Para kung kulang na lang may singkutin ka na singkutin. Ano? Naalala ko meron isang babae, nakatabi ko, ay singot sa akin. Father, pango-pango naman ninyo. Pero may tuwa yun. Nabango sa akin Ang sabi sa akin, Father, ang bango ninyo. Siyempre, nakataba ng puso. Sabi sa akin, Father, amoy prostitute kayo. Sobra naman yan. Wala na, ayoko na magpapanggap. Pero mas masarap mapakinggan kung sasabihin, amoy Kristo ka. Amoy anghel ka. Naamoy yung kabanalan sa iyo. Yun ang dapat. Kaya humahalimuyak yung kabanalan natin. Kaya napaka-importante sa pagdarasal po natin. At the same time, hindi lang yung tayong nababago, and then yung mga tao pinagdarasal natin at nakakita sa atin, tutulad din sa atin. Katulad ginawa ni St. James na pagtulad kay Kristo, natutusa sa pamuhay na kasama si Kristo. Kaya yun ang lutang na lutang kay St. James. Yung kanyang naging sandata sa kanyang misyon, yung kanyang buhay panalangin. Tandaan po ninyo kapag kayo babad na babad sa buhay panalangin, ibang problema, baliwala yan. Kasi nandun yung tapang niya. Ikalawa, yung kanyang kawang gawa, na obvious naman nakita niya kay Kristo. Doon sabi sa inyo kanina, bakit nabuo sa aking isipan at puso ang maglingkod? Kasi nakikita ko sa makasama ko, tatay ko, tsuhin ko, tsahin ko, pinsan ko, naglilingkod. Dahil naakit ako sa ginagawa lang, tumutulong sa kapwa-tao, nagbibigay ng ganito. Sa likod ng araw, gusto ko din yun. Gusto ko rin gawin yun. Gusto ko maging katulad nila. And I think yun din ang naging, sabi natin, reason ni St. James. Gusto ko rin maging katulad ni Kristo. Bagamat sabihin natin na imperfect siya noon, may mga ugali siyang hindi maganda, pero dahil sa kanyang patuloy na pagsama kay Kristo, inspirasyon kay Kristo, gusto ko rin maging katulad ni Kristo. Kaya nga, tandaan po natin, ang kauna-unahang martir among the apostles ay sino po? Tinan ko nga. Sino ang kauna-unahang santo o apostol na naging martir? Sino po? Ang patron ninyo. Si St. James. Paano yan naharap yun sa kabila? Sabihin natin, na kanyang ginagawa, simple lang. Kasi alam niya ang kanyang iniidolo no matter what. Kahit may kumontra, wala ba sakit kahit kamatayan man ang humarap sa akin, ipagpapatuloy ko ang aking magandang gawa. Yung ganyang klaseng mentalidad, meron po ba tayo? Yung baga, minsan isip natin, gumagawa ka ng mabuti, and yet, ikaw pa rin ang masama. Minsan narinig ko sa mga taong simbahan, Pate, bakit ganun? Lingkod ako ng lingkod simbahan, binibigay ko sa sarili ko, bakit ang dami kong problema, gusto ko na sumuko, bakit ako sinisiraan, ganyan-ganyan. Ako simple sasabi ko just go on. Ipagpatuloy mong ginagawa mo.
As long as alam mong tamang ginagawa mo at alam mong iyan ay ayon sa kalooban ni Kristo, do it. Go on. Hindi natin kinakailangan kaya tayo titigil dahil sa sinasabi ng mga tao. No. Ang isipin natin, anong sasabihin ng Diyos kapag tumigil tayo sa pagtatrabaho? At yung mga tao pwedeng makinabang sa atin. Dahil lamang sa mga tao yan, titigil ka? No. Si San Santiago, kahit alam niya meron ng threat sa kanyang buhay, sa gitna ng kanyang ginagawa, ay nandun pa rin yung pagsubok na siya ay papatay ng mga tao. Hindi. Tumigil ba siya? Huminto ba siya? Hindi. Nanindigan siya hanggang sa ay bawian ng buhay. Iyan ang isang bagay na natutunan ni St. James kay Kristo. Tapang. Dahil alam niya, tama ang aking pinaninindigan eh. Dahil si Kristo na kanyang iniidolo, na kung saan niya nakuha yung ganyang klaseng sistema, may panindigan. Manindigan ka hanggat alam mo tamang ginagawa mo. Hanggat alam mo maraming taong matutulungan, manindigan ka. Ang sarap tumulong. Kahit sa kabila ng parang ikaw nang sinasaktan, ikaw nang sinisiran, okay lang yun. Ang isipin natin, kung anong sasabihin ng Diyos, hindi ko anong sasabihin ng mga tao. Huwag natin hangarin yung palakpak ng mga tao, hangarin natin yung palakpak ng Diyos. Huwag natin hangarin yung parangal na bibigay sa atin ng tao, hangarin natin yung parangal na bibigay sa atin ng Diyos. Yun ay pwede makamit din natin katulad sa St. James na talagang faithful siya sa kanyang misyon kahit kamatay man ang humarap sa kanya. Diba sabi nga ni Kristo, walang sino man anumang makapagiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Exactly. I hope kayong mga devotees St. James, please, sana maging dalawang bagay din. Panalangin at saka kawang-gawa. Kasi yan isang dalawang bagay na natutunan ni Santiago sa kanyang iniidolo, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya I hope kayo palagi nagsisimbahan, tagang daman-dama sa inyo yung buhay kabanalan, ha? Yung sabi nga nila na malayo pa lang sa bahay ninyo, wow, excited na ang buong pamilya ninyo. Sino sa inyo ganyan? Excited ang buong pamilya kapag umuwi kayo galing simbahan, taas pong kamay. Wala din. Baka naman malayo pa lamang ay nawawala mga tao sa bahay niyo. Oh, Diyos ko, may paktang dumarating. Galing sa simbahan niya. Naku, may armalite na naman sa tingin sa bahay natin. May bumangera na naman dyan. Naku, parang may gera naman dyan. Ha? Huwag naman yung ganoon. Ha? Please, kaya maramdaman ho sa atin yung kabanalan. Ha? Please, kailangan ho natin yan. Kaya magagawa natin sa pagkita ng buhay panlangit. And at the same time, of course, yung charities, yung kawang-gawa. Na obvious naman kay St. James kasi nga ipinakita niya ang halimbawa yon dahil kay Kristo. Panalangin at kawang-gawa. God bless you all. Oratio Imperator, laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa ating aming kahilingan, na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19, na kumitil na maraming buhay at nakapekto na sa sangkatauhan. Nanalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at sanhi ng virus na ito. Gayon din upang mapanghinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang aming isang mga laga sa kalusugan na kanilang nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masuko ang epidemyang ito. Ipinalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan, nawa ay hilumin mo
po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo, iyong anak, na nabubuhay at tagaharing kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamigas ng libutan, sa kagandahang loob na itong aming mayalay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang kong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamigas ng libutan, sa kagandahang loob na itong aming mayalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang anak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang kong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para matagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagkitiwalang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na sisawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukhalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu ken banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, pinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ang lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlayo na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay sana mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ang nagturo sa atin kung paano dapat tawaging Ama ang ating Diyos na nasa langit, kaya kasama niya kung pag-ibig natin ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang namin. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayong lahat ng kapayapaan ni Kristo sa isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan, mapapalad tayong lahat ng nayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matanggal sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita sa paraang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsasalo mo sa piging na banal, ay makatatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.